Magandang araw po mga kabayan. Tumang Bulakenyo po. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan naman natin, meron bang traffic sa Canada? Ayun. So ito po ako ngayon nagmamaneho at kasalukuyang naiipit sa traffic. Kaya isa na po yon sa sagot sa aking katanungan. Yes, meron din pong traffic dito. At pero yung traffic po na yon ay hindi naman araw-araw o buwan-buwan o lagi. Ito po ay nagkataon lang siguro na maaring meron pong aksidente at meron din po yatang construction doon po sa few kilometers away from here. So kaya po matraffic. Pero hindi pa po rush hour, ganito na po, bumper to bumper na. So sabi nga ng mga Ilocano dyan, bumper to bumper, heavy traffic. Ayun po. Kaya sa ngayon, itong kinalalagyan ko po ay parang nandyan sa Pilipinas, parang nasa EDSA po ako. Ayun po. Hindi gumagalaw, nandito lang ako at nagbablog. At hindi po natin alam kung ilang minuto ako magtatagal dito. So habang naka-traffic po ako, ayun, kwentuhan muna po tayo. At gaya nga po ng sabi ko, itong traffic na ito ay hindi naman araw-araw. Usually po ay Friday or rush hour ang traffic dito sa lugar na itong dinadaanan. Pero ngayon ay araw ng Miyerkules at hindi ko po alam kung bakit ganito ka-traffic. Ayun po. Siguro po mas nakakalamang dahil sa may ginagawa. Nakita nyo po merong island dito, may mga bato na inilagay. So ibig sabihin po ay sa gawing unahan baka po may isinaradong daan, yung 3 lane naging isa na lang pong linya. Kaya po ganito ang traffic. Ayun po. Kaya nung ako po ay nandyan sa Pilipinas na hindi ko ma-imagine na may traffic pa sa Canada o sa ibang bansa. Dito lang ba ang traffic sa Pilipinas? Ay siguro po ay ang traffic ay buong mundo talaga yan. Lalo na dun sa mga lugar na maliliit ang daan. Hindi po natin alam kung traffic din sa Kuwait o kung saan man. Yung mga subscriber po natin dyan, taga Qatar, ano po ba ang balita dyan kung traffic din po ba dyan sa ganyang rush hour? Mag-share naman po kayo ng video nyo na traffic din dyan sa Hong Kong, sa Lovenia. Ngayon po dito ganito po. At ang kainaman lang po dito is kahit ganyan traffic, nakikita nyo naman po na disiplinado pa rin yung mga driver. Walang nag-aaway. So far wala pa naman po yata ditong insidente na nagbarilan or ano man ang nangyari during the traffic. Hindi po katulad sa ibang lugar, sa ibang bansa na nagkagit-gitan, nagkabunutan ng baril, nagkasigawan dahil hindi po patalo sa isa't isa. Dito naman po ay wala namang ganun. Yun lang po ang kagandahan.
Ayan po, nakikita nyo naman maganda ang daloy ng trapiko sa kabilang side. Hindi po katulad dito sa side ko. Kaya samahan nyo lang po ako sa aking paglalakbay mga kabayan. At kayo po ang aking inspirasyon habang ako'y nagmamaneho, dahil alam kong kahit papano ay meron ding mga kaibigan kong subscriber na sumusuporta at walang sawang nanonood sa aking channel. Ayun po. So imagine po, mag 6 minutes na po akong nandito lang. At naghihintay sa traffic. Pero okay na rin po kasi kahit pa paano nagkakausap po tayo at nakapagbibigay ako ng kahit konting vlog po sa inyo. Ayun po. Sa ngayon po ay hindi kainitan dito, 26 degrees po. Hindi katulad sa ibang lugar. Diyan po yata sa Pilipinas ay umaabot na po yata ng 35 degrees. Dito po sa ibang lugar ay lalo po kahapon, June 29, ang dami daw po mga isinugod sa ospital, lalo na sa party po ng British Columbia, na marami daw po mga matatanda na nadali ng heat stroke. Dahil kahapon po dito ay napakainit po at humid pa. So kapag ka po sinabing humid dito ay talagang para po kayong nasa loob ng kuweba na wala man lang hangin pumapasok, at yung mga dahon nakita nyo hindi man lang gumagalaw. So ibig sabihin talagang napakainit po. Para na rin po kayong pumasok sa ispa. Yun po ang katumbas ng init na humid. Sa ibang lugar daw po ay 35 or 40 degrees Celsius. Celsius po ang gamit namin dito, hindi po Fahrenheit. So ganun po kainit. Kaya po okay pa rin kami dito kahit ganyan po na yung panahon ay maswerte pa rin po, 26 degrees. Ayun po. At hindi po pangkaraniwan itong ganitong traffic dito, dahil dapat usually po kapag ka traffic na ganito is kahit na paano po ay moving, pero ngayon po hindi talaga. Kaya malalaman po natin at the end. Samahan nyo lang po ako. At siya nga po pala, kung meron po kayong katanungan, alam nyo po na ang sa channel kong ito, kay Tomang Bulakenyo, ay pinag-uusapan po natin ay
kung paano makarating sa Canada. So lahat po ng mga pag-uusap, mga kwentuhan tungkol sa immigration at kung paano po yung mabilis na proseso or yung mga experience ko o namin kung paano makarating dito, isinishare ko po yan. At sa channel ko din pong ito ay sinishare ko kung paano mag-apply ng sundalo po dito, kung paano pumasok po ng Canadian Armed Forces, lalo na po kung Army ang gusto nyo. At dito rin po sa channel kong ito ay paminsan-minsan po meron din po akong DIY or do it yourself. Ayun po. At saka meron din po about Montreal. Yung mga mahalagang topic po o usapan tungkol sa Montreal, lalo na yung pagkakaroon ng train, kasalukuyang ginagawang train sa Montreal, 26 stations po. At namang gagaling po simula sa South Shore or Brossard na papunta po sa West Island. Malayo po yun. Kaya ang bala ko nga po kapag simula na sila ay sasakay po ako simula hanggang dun sa dulo, kasi dadaan din po yun ng downtown, punta po din ng airport, at pagkatapos po noon ay pagdaan po ng airport kasi hindi pa rin po ako nasakay ng train papuntang airport, wala pa pong biyahe sa ngayon po. Pag umandar na yon ay susubukan ko po, at siyempre iba-vlog ko po yan para ma-share ko po sa inyo, para yung mga taga ibang lugar dito sa Canada, kapag ka nagawi kayo sa Montreal ay meron kayong idea na kung paano sumakay sa REM or dun sa Rizzo Express Metropolitan. Iyon po ang pangalan ng train, REM. May video po ako nyan. Siguro nga po ay may construction ahead dahil meron po akong natatanaw na heavy equipment, may mga crane. So ibig sabihin traffic po talaga yan. Mabuti na lang po at mas maaga pa. Kung hindi, kung nadaan ako dito ng rush hour, ay sigurado pong mas traffic po ito. Ayan po. Sa video ko rin pong ito, bukod po doon sa Montreal ay pinapakita ko rin po yung tungkol sa Quebec, dahil marami din po mga lugar at mga pwedeng i-share sa Quebec. So yun po ang isa sa mga
sa mga niece ko na tinatawag. Yun pong iba ay nagko-concentrate lang sila sa isang niche. Ako po apat yata ito o 5 kasi gusto ko maraming i-share. At saka nasimulan ko na rin po kasi sa video ko na di na yun talagang topic ko. So meron po akong tungkol sa sundalong mga video, meron din pong mga tungkol sa immigration, meron din tungkol Montreal, meron din po sa Quebec. Ayun po. So ayun, may construction talaga kasi kita niyo po. Ayun, merong mga heavy equipment. So positive talaga na may gumagawa. Siguro po ay ilang minuto na lang tapos na ang pagdurusa natin dito sa traffic at mamaya ay dire-diretso na yung biyahe natin. At kung meron pa rin pong nanonood ng video ko, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Kahit nandito ako sa traffic, sinasamahan nyo ako. I really appreciate that po. Alam niyo po ba, yung mga ganitong nagtatrabaho na yan, yung iba po dyan, ang tawag sa kanila ay seasonal worker. Kasi kaya po sila tinawag na seasonal. Minsan po ang trabaho nila ay during summer lang, or nagsisimula po sila ng mga bandang April, mga bandang October po, November, hindi na sila pumapasok. At pagkatapos po noon ay nag-a-apply sila ng unemployment. Kapag ka po nag-apply sila ng unemployment, yung government naman po ang magbabayad sa kanila. So sumasahod po sila. Ngayon, saan naman po kumukuha ng pambayad ng government? Habang nagtatrabaho po kasi sila, mayroon silang deduction. Ang tawag po doon sa deduction, UIC or unemployment income compensation. So every month po may deduction yung empleyado na ganon. At kapag wala naman po silang trabaho, mag-a-apply sila ng unemployment income, then babalik naman ng government sa kanila yung contribution na naibigay nila. Okay po, di ba? Parang dyan po sa Pilipinas, sa yung mga nagtatrabaho po sa civilian, kung meron po kayong SSS, ay hindi ko lang po alam kung may UIC sa inyo, pero may pagkakataon pag may aksidente po yata or nagkasakit, ayun, pwede po kayo mag-apply at babayaran kayo dyan. Sorry po, hindi ko masyadong alam yon.
naikumpara ko lang po pero hindi ako sigurado. Hindi na lang po natin pag-usapan. Basta yun po, UIC, yun po yung mga nagtatrabaho dito na pwede silang mag-avail. At may required number of months din po yun. Yung iba po ay yung unemployment income po na yon ay umaabot po hanggang 6 months, maximum ng 9 months. Pero po sila seasonal ay hindi na po sila aabot ng ganun dahil babalik din naman po uli sila sa trabaho. Hindi lang po sila magtatrabaho during winter. Pero yung iba po, may mga nagtatrabaho din ng winter. Kaya medyo magulo po seasonal sila pero mayroong trabaho ng winter. Yung iba ay magtrabaho ng winter. So siguro po dahil yung iba baka nilalamig sila, ayaw nila ng magtrabaho ng winter. Pero magandang topic din po yun, bakit yung iba nagtatrabaho ng winter, yung iba ayaw, tapos seasonal sila. Siguro po ay aalamin ko yan para minsan kapag may time po ako, ma-share ko din po sa inyo kung gusto po nyo ng ganun topic. Nabanggit ko lang naman po kasi kamukha ngayon, naalala ko lang at nakita kasi traffic kasi, so nag-iisip po tayo ng mapag-uusapan. Gaya po ng sabi ko sa mga kaibigan kong supporters at subscriber dyan, maraming salamat po sa panonood ng video ko, lalo po ngayon 22 minutes na, medyo mahaba na po. Pero nandito pa rin ako, ilang metro pa lang halos ang nalalakad ko. Yun, gahanap po tayo ng mapag-uusapan. Ito, nakita nyo po yan, tawag po U-Haul. Yung U-Haul po na yon is aarkila po kayo kung kayo maglilipat. Pwede pong kalahating araw, pwede isang araw. Nakita ko lang kasi sa bagay po meron din nga palang din dyan, yun sa paglilipat dyan sa Pilipinas. Dahil nung araw naglilipat din kami, gumagamit kami ng naghahanap kami sa dyaryo ng magbubuhat ng aming mga gamit. At isasakay sa truck. At alam nyo po ba, dito sa Canada, dito kami mga Pilipino, lalo't available naman, kapag meron pong maglilipat, tulong-tulong po kami. Kaysa po magrenta pa ng magbubuhat o tulong-tulong po kami at truck na lang po yung inaarkila nung maglilipat. Yan po siguro, yan isa sa dahilan po ng traffic, yung ginagawa po na yan. Gawa po sila ng flyover. So yan po yan sa nagpapatraffic. Yan po. Kaya po nang sabi ko, itong traffic na ito ay hindi normal.
buti na lang at naka-ready tayo laging mag-vlog. Yun po. So imagine po kung merong emergency tapos ganito ka traffic, ay sa bagay kung emergency naman po ay ambulansya naman yun, so tatabi naman yung mga sasakyan. Para pong pagkatapos sa lugar na ito ay nararamdaman kong okay na. So konti na lang po siguro. Tagal-tagal na rin po Nagpapasalamat po ulit ako sa sama nyo sa akin habang ako ay nasa traffic. Alam ko po na may mga loyal ako dyang supporters na tinatapos talaga yung video ko, at ganun din naman po ang ginagawa ko doon sa mga kaibigan ko, subscriber, na kahit ilang minuto yung kanilang video at meron pang advertisement, pinapanood ko po yun lahat. Ayun po. Ako po wala pang advertisement kasi hindi pa naman po tayo na-monetize. Ayun po. Hindi nyo po napansin kahit ganito na ako katagal nagmamaneho, traffic, wala man lang pong nadidinig na busina, no? Hindi po katulad sa ibang lugar na pagka ganyan traffic na, parang wala ng patience yung driver, parang busina dito, busina doon, parang pag bumusina sila luluwag yung traffic. Kaya yung iba pagka bumusina sabihin ng iba, lumipad ka. Ay dito po wala naman, walang bumubusina. Dahil kahit po bumusina wala naman talagang magagawa. Eksakto pong 28 minutes and 32 seconds na ako po ay nagbablog, at wala pang 1,000 meters ang ating nalalakbay. Ang takbo ko po ay 3 km per hour lang. Ngayon po. Dumaan po ako kanina sa Tim Hortons at umorder ng ice cappuccino. Punong-puno po yun. Ngayon po wala na, kaya na lang po ubos na. Kala ko po ay maiinom ko yon hanggang gitna ng aking paglalakbay, pero ilang kilometro pa lang po ako, magdadalawang oras na
ay nandito pa rin po ako. Kung napansin nyo po, medyo madilim ang ulap. Kanina bago po ako umalis ay katatapos lang na isang malakas na ulan. Pero kahit ganun pong umulan, traffic pa din, mainit pa din. At sa ibang lugar po ay ngayon pa lang daw umuulan. Ayan po. Dito po, imagine malaglag yung sakay na yon na truck, na sasakyan ng truck. Hindi naman po, kasi mga train po talaga yung mga driver ng truck na yan, at alam nila, they know their job, alam nila kung paano ingatan yung mga ganyang sasakyan. Kasi 12 po yata yung laman yan, buti nga yun dalawa lang. Ayan po. So ayos na ayos po yung title ng video ko. Mayroon bang traffic sa Canada? Nung araw po, nung nandyan pa kami sa Pilipinas, pag nakikwento ng mga tita ko sa US, sasabihin, oh, walang traffic sa Amerika, kasi lalo na pagka sa freeway, kasi merong daan na may 3 lanes, meron pa sa taas, meron pa. Kapag ka ikinikwento po yun, ay ako ay nakanganga na lang at hangang-hanga, dahil kagaling naman. Doon sa Pilipinas ang nakikita lang natin noon EDSA. Sa Manila, ala pa po noong mga flyover, wala pang mga C5 noon. Ngayon ang dami na, may C5, may C3, may kung ano-ano pa po na. Noon pag pupunta galing ang North Expressway, isa lang ang toll gate na dadaanan, doon sa may Santa Rita at saka doon sa Balintawak, tapos diretso na po yun EDSA hanggang airport. Ngayon po nakikita ko doon sa mga video na lalo na po kay dada ko, pinapakita niya yung mga ginagawang mga bagong daan, mga highway. Kaya kahit hindi po ako nauuwi dyan sa Pilipinas, ay updated po ako kung ano yung mga bagong daan, mga bagong flyovers dyan po sa Bulacan, sa Nueva Ecija, Pampanga, Cavite, Laguna. Updated po ako dyan kung saan po yung mga bagong binuksang daan. Ayan po. Ah, 34 minutes po. Hindi po talaga pangkaraniwan to.
Ngayon ko lang po naisip, meron nga palang radyo. Bukas naman tayo ng radyo. Ouais, c'est ça. Les poules, ça sent quelque chose? Ça sent pas grand-chose. Ayun. Hey, ça mange, puis ça ressort pareil, sauf mouillé. Là. C'est très, très... Dito po, puis en ayan. plus, quand tu les laisses Kung toute la nadinig journée, nyo po, ito friends. Ito po ang friends dito. employés, ils font juste dormir, là. Il n'y a pas grand-chose Ito qui se ang passe radyo là, po fait que dito. La rip, elle reste belle super longtemps. Puis, Ayun. Je veux des poules, moi aussi. Non, c'est pas beaucoup d'entretien. Dito Non, po c'est kasi, vraiment- ang isa po sa technique para malaman nyo, en tant que restaurateur, para matuto kayo ng friends, bukod sa pagbabasa, maganda pong makinig kayo sa radyo or sa TV para yung tenga nyo po ay masanay dun sa accent nila sa mga pinag-uusapan. Kasi iba't ibang klase po yun ng mga friends dito merong patente qui va vous faire sortir. may mga punto po sila pero wala namang ibig sabihin. Halimbawa po, malo, mga ganun-ganun po, pero wala namang ibig sabihin. Qu'est-ce qui va... Para sa Batangas lang po yun na mga ganun po. L'argent, oui, mais pour faire l'argent, il faut rester ouvert. Pakinggan nyo po, nakakatuwang pakinggan kung yung mga punto nila. Après, tu sais, de motiver les troupes avec une mission comme... Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on était en mode... comme en mode survie, en mode après-guerre, là, tu sais, on n'a jamais lâché, là. Mais t'as toujours été un fighter. Tu me parlais du début du Biceps Barbecue quelques semaines avant que t'aies toutes les bonnes nouvelles. Là, toi, Ouais. t'étais en panique dans ta tête, puis finalement, le biceps est arrivé, puis boum, Ouais. boum, boum, c'est reparti. Mais tu sais, quand t'as vécu avant des moments qui sont extrêmement difficiles, on dirait que t'es un peu moins stressé, mais tu prends des moyens efficaces pour justement pas te retrouver dans le pétrin. Ben, c'est ça, c'est le principe de l'entraînement. Exact. C'est la même affaire. Un militaire, avant d'aller en mission, il en a mangé, tu sais, il a souffert, là, c'est Exact. du training. Ouais. Donc, tu sais, quand tu es en affaires ou comme moi, que j'ai eu, en tout cas, j'ai eu plusieurs épreuves que j'ai surmontées, après ça, tu vois des gens réagir face à certaines épreuves, puis tu vois qu'est-ce qu'ils ont traversé avant. Ouais. Tandis des fois, tu te dis, tabarouette, il y en a qui n'ont pas souffert tant que ça. Moi, en tout cas, je suis comme habitué de souffrir, c'est comme rendu un... Tu leur jases, eux autres. C'est ceux qui ont jamais souffert, puis là, ils voient une affaire arriver dans le vie, puis ils paniquent. Ben oui, mais tu sais... Galing po ng yung nagsasalita po kinikwento niya yung tungkol sa sundalo po. Kung paano po mag-react daw doon sa kapag may mga nagputukan. Mais qui a vécu toutes les périodes de Radio X, tu sais, les hauts comme les bas. Puis nous autres, des fois, on est en panique, on est les yeux ronds comme des 30 sous, on est sur le bord de saigner de la face tellement qu'on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. On rentre dans le bureau, puis lui, ça s'appelle juste un lundi. Ouais, Parce qu'il y a eu toutes les grosses vagues. Ben oui. Ben oui. J'ai parlé justement l'autre jour, au début, quand vous aviez perdu une couple de personnes qui achetaient de la publicité. Il y avait eu le tollé, j'avais parlé avec lui. J'avais trouvé ça super intéressant. Puis il y avait vraiment une vibe de fighter qui était vraiment là. Puis moi, là, ça me touche. Tu sais, au début, la pandémie, on a fermé pour de vrai comme 2 semaines. Moi, je pensais fermer pour plus longtemps que ça. Mais maintenant, après 2 semaines, là, moi, là, je pouvais plus. Ayun po, Chez nous, nadinig fallait nyo. Moi, là, travailler, moi, là. Fallait comme je me batte. Ouais. Oh. Mais ta femme devait avoir aussi hâte que tu retournes travailler. Non, j'ai pas de femme. Ah, c'est... Je travaille un petit peu. C'est ses poules qui avaient hâte qu'il reparte. Non, j'étais tout seul dans mes affaires. Ouais, j'étais pas mal tout seul. Ouais. Pas mal tout seul. Fait que t'avais le goût de retourner travailler après 2 semaines. Ouais, parce que, tu sais, veux pas, là, moi c'est un restaurant de passionnés que j'ai, hein, tu sais, fait que c'est ma passion. Donc, tu sais, quand t'es chez vous, puis t'as ta passion, Ibahin na po natin. Hanap po tayo ng tugtugan. fallait que j'aille, moi, c'est la job. Fallait absolument que j'aille travailler. Puis, là, ça a été la stratégie. J'ai vraiment tout oublié. Ito naman po ang kung paano yung mga kanta ng Friends. Noong nag-aaral po ako ng Friends, yung teacher po namin, may papatugtugin na kanta sa harap, tapos bibigyan po kami ng papel, susulatan po namin kung ano daw yung lyrics ng kanta. So
So kung ano po ang naintindihan namin, susulat po namin. Kailangan tutok talaga ang pagdinig doon sa kanta. Yun po. Yun po ang isa sa style nila kung paano malaman kung natututo ba yung estudyante o hindi. Tingnan naman po natin sa iba. Suivez un couple nouvellement divorcé qui tente, tant bien que mal, de refaire leur vie. Pour rire garanti. Billets au théâtrepetitchamplain.com. Pour profiter de votre été, Ito naman po, nagpapatalastas. May ina-ads lang po. on se donne un air d'été. Jeux, spectacles et places éphémères vous attendent. Voyez la programmation complète à ville.québec.qc.ca/animé. Sur les chantiers, les coups de chaleur arrivent plus vite qu'on pense. Connais-tu les symptômes? Kita nyo po, wala pa rin pagbabago. Nandito pa rin ako. Siguro po ay napakahaba na ng traffic dun sa likod. Utilise notre station météo ou visite le SQC.ca. Puisque vous écoutez Énergie, vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Mais savez-vous ce qui est bon pour votre entreprise? Halos po mag-iisang oras na. Plus de 3000 PME et protégez vos liquidités en optant pour Shopico. Une façon toute simple de financer votre publicité sur les ondes de votre radio préférée grâce à la vente de vos chèques cadeaux sur shopico.ca. C'est extrêmement important de maintenir ces communications afin de bien profiter de la relance. Contactez votre directeur de compte Bell Media pour être bien conseillé. Vous n'avez toujours pas converti votre entreprise hôtel? Éclairage Technoled vous accompagne et obtient pour vous les généreuses subventions d'Hydro-Québec. Pour vos stationnements, vos bureaux ou vos entrepôts, faites la conversion hôtel avec... C'était plusieurs fois dans l'histoire. Pansin nyo po, halos lahat talaga ng istasyon dito, friends. Bukod po dito, kanta English, pero parang hindi ko naman na yata alam. Sang Amazing Grace, watched the slideshow of his 22 years. There was laughs and there was tears. And that preacher talked about sacrifice and traffic stop for them Cadillac lights. Johnny sold beer half price that night. Everybody raised their eyes, singing here's to the ones that didn't make it back home. The ones we ain't seen in so long. Home at the big ones, I wish they were here once and not forgotten and gone. In a better place up there, they sure left a hole down here. Aba, mahaba na po talaga ito, ang traffic na ito. It's 925-4419. So, ito din po, English. 925-4419. Disponible. Puis, tu sais, t'as des conseillers qui ont beaucoup de comités à siéger, puis d'autres qui en ont très peu, mais tout le monde a le même Nadinig niyo po, sabi niya, buko. Oui, c'est ça. Yung buko po na yun, ibig sabihin maraming. Parang buko po, parang niyog, ano? Pero ibig sabihin po nun, buko, maraming daw po. On est un conseil municipal de toutes les générations, mais je pense qu'il faut offrir des salaires. Et le Dr Bryce se sentait investi vraiment d'une mission de rendre ces informations-là publiques. Comment le gouvernement fédéral a réagi devant ce rapport-là au début des années 1900? Il a dû présenter son rapport, mais le rapport n'a jamais été rendu public. Puis il a fait des recommandations, bien évidemment. Il va y avoir certaines petites recommandations qui vont être faites, mais rien de... Fait que ça a augmenté l'écart encore. Ces petits-là qui vont se retrouver encore à nous défavoriser face à leur compétition. Et, on disait, le budget du Québec mentionnait que la diminution du taux d'impôt aura un taux qui est déjà sur l'économie québécoise.
makinig na lang po tayo ng Friends na kanta at baka sakali ma-appreciate nyo po. Un gros merci d'avoir pris part au meilleur de la musique en après-midi. Yung gros merci, ibig sabihin maraming salamat daw po. On prépare toute qu'une programmation. C'est le 1er juillet, oui c'est la fête du Canada, mais c'est la journée officielle du déménagement. Alors Patricia Huard sera là pour vous tourner des hits qui déménagent à partir de 9h. Manquez pas ça. Et nous, on va se retrouver Ayun po. vendredi dans la journée. Alors Diane Simard qui vous souhaite de passer... Sinasabi po na yung July 1 is kaarawan daw po ng Canada. At the same time din po, yun ang panahon po ng paglilipat. Dito po kasi lalo yung mga nakatira sa apartment, natatapos po yung kontrata nila. Usually po yung July 1, kung gustong lumipat ng building o ng apartment, July 1 po ang lipatan. So halos yung mga U-Haul po dito, yung mga arkilahan ng mga truck, halos empty po yun, halos arkilado lahat. Kaya pagka kayo po ay lilipat ng July 1, ay dapat mga bandang May, June, nagpapabook na po kayo ng truck na gagamitin nyo dahil mauubos, baka wala po kayong magamit. Tsaka siyempre po mas mahal din ang presyo dahil sinasamantala din nila na alam nila na marami mag-aarkila ng July 1. CIF Metal de Thetford Mines recrute. Nous recherchons actuellement des journaliers ou des étudiants à temps plein ou à temps partiel aimant le travail manuel. Le salaire varie de $18,34 à $22,45 selon le poste et l'expérience. On te forme sur place. Horaire du lundi au vendredi, de jour, de soir ou de nuit selon tes disponibilités. Tu veux travailler avec nous, t'aimerais avoir plus d'informations? Viens nous rencontrer chez CIF Metal au 1900 rue Cercle-Lacoué à Thetford Mines ou appelle-nous au 88 338 6250. Industec de Victoriaville et chef de file de la fabrication d'équipements fiables de compaction. L'entreprise recherche actuellement des opérateurs de presse plieuse et des soudeurs pour le jour et le soir. L'emploi vient avec une gamme Nakaraan na tayo doon sa ginagawang flyover. Traffic pa din. So ibig sabihin may another construction ahead po diyan. 47 minutes 47 seconds. Tu cherches de la stabilité? Boulangerie Saint-Méthode peut t'offrir cette opportunité d'évoluer dans une entreprise 100% québécoise. Plusieurs postes sont disponibles. 1000 litres, c'est quand même des rapports. Les questions les plus stupides. Mais, écoute, Sociaux, 3 semaines de vacances. De tout un chacun d'être en... Meron po ako mga magagandang tugtog dito sa cellphone ko, sa Spotify. Kaya lang hindi ko naman ma-play dahil siyempre nagpa-vlog po ako. Hindi pwedeng pagsabayin. Ayos na ayos po yung title ko, no? Meron bang traffic dito sa Canada? Ayan po. Ito ang nagpapatunay, yung video ito. ...49 minutes na po and 53 seconds. Malapit na mag 50 minutes.
nako, sana po ay merong pa rin nanonood. Sana po ay meron pa kayong time manood sa ganitong kahabang video. Pero kung hindi ko po ipopost, paano nyo malalaman na ganito ka-traffic? Mag-iisang oras na po, nandito pa rin lang ako. Wala pong snowstorm yan, ha? Yung snowstorm na may maraming aksidente, ito po ay wala, normal na araw lang. That was My All to You, one of my favorite songs from Beatrice Deer. And she just recently had a baby, so congratulations on bringing a new one into the world, Beatrice. I'm Jared Martineau, and this is A Day to Listen. More Indigenous... À l'été 2019, j'avais beaucoup aimé les chansons de son disque Décédé. Kinig lang po tayo muna ng sounds habang naka-traffic. Po ay natutulog na yan mga driver. Kinig lang po tayo ng tugtog ng Friends. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Prendre note que les 4 concessions du groupe Roi Auto soient... Sinasabi po doon sa advertisement na yung pangalawang eleksyon daw po ng
vaccine ay napaka-importante daw po. 1er juillet, on vous attend. Boutique lecargo.com. C'est un incontournable pour vos vacances d'été. Notre boutique en ligne vous permet de vivre des expériences uniques pour toute la famille tout en économisant 50% de rabais. Durant vos vacances, parcourez la province et découvrez de véritables petites mines d'or toujours à moitié prix. Cet été, créez-vous des souvenirs mémorables grâce à Boutique Le Cargo. Boutique lecargo.com. Un choix brillant, toujours 50%. Hit Country, en direct du studio Ranch Kimeyan. Chaque jour, notre paradis est au service de toutes les personnes voulant travailler un besoin particulier. Découvrez nos différents services en visitant notre site internet, leranchkimeyan.com. Le country a trouvé sa place Au centre du Québec. Turn up the country. Le centre du Québec vibre au son du country. Les plus grands noms du country sont ici. 95.7. Une propriété Arsenal Media. Bonne fin d'après-midi, ici Caroline Dion, voici les nouvelles. La communauté autochtone Lower Kootenay en Colombie-Britannique a déclaré aujourd'hui avoir découvert 182 tombes anonymes près de l'ancien pensionnat Saint-Eugene, rapporte Radio-Canada. La Première Nation Katunaxa a indiqué sur les réseaux sociaux que des recherches menées en 2020 à l'aide de radars pénétrants au sud de l'ancien pensionnat Saint-Eugene Mission ont entraîné la découverte. Ngayon ko lang yata naranasan tong ganito kahaba po. Nata-traffic po ako pero hindi ganito kahaba. Paano ko po kaya i-upload yan? Ayoko namang i-shortcut kasi nang makita nyo talaga kung paano ang traffic talaga. Catchy one from Sebastian Gaskin, that was Snakehold. He said that song's about letting go of toxic relationships and finally getting free. But he's not just about that happening in your romantic life. He says we need to keep up the momentum if we want to see change.
kick and scream against the racist ideologies that plague our continent and our world. Now's the time for work, and we all have work to do. This is A Day to Listen. I'm Jared Martin. We're making space for Indigenous voices in Sunlight Land. In partnership with the Downey Wenjack. Para po ako nag-ALS nito ah. Experiences from elders, community leaders, and residential school survivors. We'll continue to hear their voices throughout the day. Coming up, we'll hear from Anishinaabe journalist, author, and filmmaker Tanya Talaga from Fort William First Nation. But first, let's head to Montreal, Quebec, and hear something from OG Cree artist Anak Nin. This one's from her 2020 album Dreamweaver, and it feels like drifting through a haze of crackling firelight until the moon reveals herself to dispel the nighttime clouds. Here's Loving You. La semaine dernière, on a retrouvé 751 tombes anonymes en Saskatchewan et il y a eu d'autres découvertes aujourd'hui. Et vous parliez justement qu'il y a encore des entrepreneurs qui se joignent au rallye en tant qu'entrepreneurs participants. Imagine po, isang oras lang mahigit. Oy, nagmo-move. Ngayon lang, hanggang doon lang. Hanggang doon lang po. Ay, sana naman hindi tayo ma-copyrights dun sa tugtog na ito. Nakikinig lang po tayo. Nakapagtataka po talaga itong traffic na ito. Sa taas tuloy ng tulay parang may nagbablog na doon. Ayun.
picture niya na yung traffic dito. Dahil sa ilang minuto lang po na ma-traffic dito eh, susun na ang traffic doon sa dulo, sa likod. Eh imagine po ito, isang oras, 6 minutes, 24 seconds. Pa lang po ako makakapag-vlog ng ganito kahaba o makakapag-post ng video na ganito kahaba. Ito, masasaksihan nyo talaga kung sasamahan nyo ako. Kung papanoorin nyo po talaga yung buong video ko, hindi nyo ipapas forward, makikita nyo po talaga yung aking pagtityaga habang nagmamaneho, habang naghihintay sa traffic. Din po ano. Usually pa naman po, nagdadala ako ng makukukot habang daan. Chicharon, boy bawang. Ngayong araw na to, hindi ako nagdala dahil siguro maaga pa naman ka ako, mabilis naman. Nako. Ngayon pa na traffic. Po talaga no, nakakapag so kung sasamahan nyo po ako, malalaman nyo at the end kung ano talaga ang pinagmulan, kung ano ang cause ng traffic. Kasi parang naku-curious din po ako eh. Ayokong putulin tong video. Gusto kong ano yun talaga, malaman talaga nang hindi pinuputol tong video.
Nako, paligay ko po ay mahaba pa dahil natatanaw ko dun sa dulo. Natatanaw ko po doon na hindi nagmo-move eh. Ce soir, 20h du côté de l'Amelie Arena à Tampa Bay. Match qui, bon, on espère du côté du Canadien, on saura s'ajuster à cette défaite subie lors du premier match. Le Canadien qui, hier, ne s'est pas entraîné sur la glace. On a fait du hors-glace et certainement qu'on a fait beaucoup de vidéos. Question d'étudier de fond en comble, de long en large, l'adversaire de ce soir. On sait déjà que Alex Miller ne sera pas de l'alignement pour le Lightning de Tampa Bay. Lui. C'est Marie, est-ce que vous avez déjà eu un signe de l'eau de l'âge? Je l'ai eu une fois dans un bain. Ouais? Ouais, j'étais dans le bain, puis je pense que j'ai connecté avec mon père. OK. Ouais, parce que moi, si j'étais mort, j'aimerais ça déranger ma fille pendant qu'elle est dans le bain. Hey, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé. Mon Dieu, t'as vraiment grandi! François Pignon du dîner. Oh, je l'aime d'amour. Oh, man, on voulait faire un câlin pendant le film. Oui. Mais tout le long du film, je te jure, la seule chose qui me venait dans la tête, c'est envoyer chier dans la soupe. Chier dans la soupe! Marlène, sa sœur. C'est tellement long. Allez-y, louez-vous ça, c'est du bonheur. Chicha, hey, c'est-tu qu'on devrait se faire un marathon? Ah oui? Tout ce que tu viens de nommer ensemble. On se fume un bat, on écoute Chicha. On écoute Chicha. 4 ans, moins 20, les gens ramènent les enfants à l'école. Marie brainstorm vos activités de la soirée. Voilà, avant que la toune commence, je veux que tu répètes ce que tu as dit à Adam tantôt. J'ai dit combien de temps pour parler sur l'intro de la toune? C'était écrit 30 secondes. Puis je suis c'est à cause des... Wow, 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 wow. Arrête, là, parce que m'a dévissé la tête, m'a tué dans le cou, ça continue. Ah, j'adore ça. À Pékin, les pompiers ne peuvent pas porter de parfum car ça peut prendre en feu. Sentiment d'accord. Isang oras na po at 13 minutes mga kabayan. Para po tayo nagsa-silent LS nito. Ngayon pa lang ako mag-post ng ganito kahabang video. Qui pourrait se faire refaire tout le corps? Ah ben moi, j'adore ça. T'as rien que ça? Ah, moi, je suis en train de me magasiner un mommy makeover. Là, je me demande, ouais, parce que je sais que ça, c'est le ventre puis les seins. Ah, Je sais pas comment t'expliquer ça. Moi, dans le fond, je suis un duplex 2003. Serge, ferme ta gueule. Moi, je dis rien, on dit rien. Maxime Martin, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Énergie. Et voilà, écoute, c'est magique, mais les souvenirs, mais oui. Ça aurait pu durer comme ça 1 heure, mais c'est quelques moments. Faut faire quelque chose avec la chèvre, man, que t'as gonflé. Hey, mais voyons donc, c'est excellent cette histoire. Wow! Ben, je trouvais pas ça excellent au moment où c'est arrivé. Non, clairement pas, mais maintenant, oui. Oui, tantôt, on dit qu'à l'automne, il faut faire quelque chose, évidemment, puis on brainstorm. Oui. On rentre, la première semaine, il faut que tu ailles dans une ruelle. On dit ouvertement, parce que d'habitude, on se fait piquer aux idées.
sais. Fait que éventuellement, tu vas gonfler une chèvre dans une ruelle. 1 hour and 16 minutes and 33 seconds. Oui, une caméra cachée. Non, c'est parce qu'on va voir si tu souffres un peu trop. Oui, c'est ça. Il y en a pas ce temps-là que comment, oui, là. Cette année, on a donné des écouteurs énergie, ça rentre au poste, on va donner des chèvres. Tenez votre chèvre, gonflez personnellement par Sébastien. Non, je pense que c'est... Non, je suis moins sûr. Je pense pas que ça va passer au président. Je pense pas. Ben, il y a des chèvres gonflables. Et qui est énergie dessus. Ouais, On fait juste les gonfler, faire rien d'autre avec. Là, moi, rien, ils sont fait tirer. En tout cas, bon, bref. C'est la saison des chèvres. On va rejouer comme hier, à Je n'ai jamais, entre Max et Livia, parce que c'était très drôle. Mais finalement, c'est Livia qui en a appris. En fait, elle a appris un... Fait que... j'ai déjà oublié, c'est parti dans mon dans oubliette. Mais ce qui s'en vient, c'est le quiz des mashups. Oui, on poursuit comme hier pour des mashups. C'est des tunes québécoises mixées avec des tunes de partout dans le monde. Vous avez deviné les deux. On était bon hier. On était très bon. On fait ça après. On met comme les autres parce que moi je connais le classique, toi le rap. C'est ça. Ma force. Bob Bissonnette. Sa Canada.
donc c'est la musique de tout. Non, ça s'en vient dans les prochaines minutes. Je n'ai jamais. Il voulait juste le rappeler encore. Oui, que ta mère s'est déjà costumée pour faire l'amour avec toi. Il faut que je le répète, mais c'est pas la maquette enceinte de toi. Ben, de qui d'autre? Oui, je le sais, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. C'est pour les auditeurs que je le rappelle. J'ai pas le choix, parce que ceux qui n'étaient pas là. Bref, c'est le quiz des mashups. Donc, la musique d'une tourne des paroles de l'autre. Et c'est DJ MS Marius aussi qui a fait ça, qui est sur SoundCloud, si vous voulez le retrouver. C'est excellent. C'était bon hier, Ils sont on a très aimé bons. ça. Fait que c'est des tunes québécoises avec des tunes soit américaines ou internationales. Premier mashup, c'est parti. Demi Lovato. Non, c'est Katy Perry. Exact. Kiss the Girl. Ça m'a pas Bob Dylan? Non. Non, j'aurais pensé ça. C'est pas facile à écouter un peu. Non, mais oui, Lisa, oui. Exactement, Lisa Leblanc. Avec Katy Perry. C'est un mix inattendu quand même. Tu sais, honnêtement, je la regarde aller, Katy Perry, ça vit pas vraiment de la mort. Non, ça a bien allé pour ses affaires. Correct. OK, prochain match-up, c'est parti. C'est l'heure des communications. Jean Leloup, oui. Exactement. C'est qui? Black Eyed Peas, I got a feeling. En 1990, Jean Leloup. Hey, je l'ai à faire. Tu l'écoutes un peu? Hey, c'est bon. Très bon, ça. C'est bizarre que ça matche ensemble. Ça marche. Ce qui est bien comme Marie, elle danse les oui, chansons c'est ça. qu'on aime, on est... Le prochain mix, j'ai bien hâte de l'entendre. Ça n'a jamais été fait, c'est sûr, à 100%. C'est parti. Metallica? Oui, Enter Sandman. 1 hour, 23 minutes. Attends, c'est... Marmé. Ben oui, crime, c'était l'entrée. C'est moi. Ouais, ok, là, on l'entend. Mais ça c'est... Avec Metallica et tout ça. Hey, Marmé, Metallica. Siguro po ay iiwasan ko muna yung daang ito pagbalik Ben oui, dahil La première fois que je t'ai vu être sans mots. baka ganito rin po ang aking danasin. une couple de fois, puis sérieux. Très généreuse avec son public. Exactement. T'as un chandail de Metallica en plus, fait que ça En fait plus. bien Metallica. Vous êtes en toi, Et le chandail de acheté de mon Metallica? plein gré. Ah oui? Ben non. Non. C'était pas ton meilleur. Prochain match-up, encore une fois, c'est du jamais vu. Attention. Les Cowboys fringants, oui, c'est le fun. On n'est pas loin. C'est un groupe québécois. Ouais. Terrain. Exact. Excuse-moi. C'est la musique, là. Cotton Eye Joe. Oui, Rednecks. C'est ça la musique au début, je pensais que c'était Cowboys fringants. C'est pour ça que je mélangeais. Ito, nakita nyo po yung bus na yan, no? Yan po ay ginagamit nila lalo na kung mga magpupunta ng camping. Parang bahay na po nila yan. Okay din po yan dahil kahit saan kayo abutan ng gabi, pwede na kayong may mga lugar na pwede kayo mag-stop tapos matutulog na lang kayo. Ayan po. Kapag ka sa mga campsite, merong specific na lugar na pwede kayo doong mag-park tapos mag-stay kayo doon ng ilang araw. Yun naman pong iba, mga naglolong driving, mag-i-stop sila sa isang lugar na pwedeng mag-park, doon na sila matulog. Kompleto po yan sa loob. Merong CR, may kwarto, may tulugan, may sala, may lababo, may lutuan, may shower, may toilet, para pong nasa bahay talaga. Meron pong naaarkila niyan, meron din pong na bibili. Kung gusto nyo pong umarkila sa mga campsite,
meron din po doon. Per night po ang bayad, per day. Naputol po at may tumawag. Nandito pa rin tayo. Traffic, umuulan. Katsaga po natin, ano? Sa bandang una po ay gumagalaw na, so ibig sabihin malapit na siguro. Malapit nang dumilim. Tatanaw ka na po doon sa bandang una, gumagalaw na. Sabi nga sa kanta, malayo pa ang umaga, malayo pa ang umaga. Ayun na, natuto na tayong kumanta dahil sa traffic. Ay, sa mga magbabalak po magpunta sa Canada, huwag kayong mapaprostrate dahil sabihin nyo, ay tapaka-traffic naman pala dun sa Canada. Okay lang po yung traffic, maganda pa rin po dito. Kaya kung balak nyo pong magpunta ng Canada, huwag pong magbabago ang inyong isip. Maganda pong desisyon yung gagawin nyo, lalo na po kung kayo ay may pamilya, may asawa at mga anak. Yan naman pong traffic na yan ay hindi araw-araw o hindi hanggang sa magretira na kayo. Minsan lang naman po yan. Sigurado pong doon sa likod ko ay napaka-traffic at nagtataka na kung bakit ganito kahaba. Dahil ako po dito, ilang linya po ito? 1, 2, 3, 4, 5. Lahat po ng linya ay traffic papunta dito sa tulay na ito. So ibig sabihin, ano po yan, hindi pangkaraniwan.
Madilim na po at isang malakas na ulan po siguro yan. Nandito pa rin po tayo mga kabayan. Gaya ng sabi ko, hindi po talaga pangkaraniwan yan. Mabuti na lang at medyo maganda po yung tugtog. Huwag lang ma-copyright. Yan ang tugtog naman na yan na hindi sinasadya. Nakikinig lang tayo ng tugtog sa habang traffic. Tuloy lang natin ang LS. Parang LS. Silent LS.
nakikita na po ang ayun. Dahil dito kung 2 lanes nagiging isa na lang. Parang ito po yung tinatawag na bottleneck. So wala pong aksidente mga kabayan. Pangkaraniwang construction lang. C'est une série qui a marqué l'histoire de la télé au Québec, mais à la grandeur du monde, parce que c'est une série américaine, c'est bien Les Sopranos. Alors, on a quand même été très populaire avec les différents personnages du crime organisé, avec le fameux Tony Soprano. Alors, en 2013, 6 ans après la fin de la série, James Gandolfini, qui malheureusement décède, qui emporte avec lui peut-être l'espoir que les gens avaient d'avoir des aventures à lui seulement. Mais quelques années plus tard, bang, Warner qui annonce que David Chase travaille sur un film des Sopranos. L'histoire va se dérouler dans les années 70 et Tony, à l'époque, était qu'un simple ado. Et bang, hier, on a présenté la première bande-annonce. J'ai vraiment aimé les Sopranos. J'ai vraiment aimé la bande-annonce. Ilang minuto na lang po siguro mga kabayan, dahil doon nakita ko dire-diretso na. Joué par Michael Gandolfini, le fils de celui So ano nga po ang title natin? petit écran, rien de moins. Meron bang traffic sa Canada? Ayun po, Ça a été dévoilé et ça va prendre la pasok na pasok. le 1er octobre prochain, qui met aussi en vedette Ray Lolita et Vera Farmiga. Alors, à suivre, mais vraiment hâte de voir justement ce qui va ressortir de cet avant de Sopranos. Pero gaya nga po ng sabi ko, huwag kayong mapaprostrate or ma-disappoint dahil hindi naman po yan araw-araw o permanent o depende din sa lugar na pupuntahan nyo. Eh ito nagkataon lang na maraming budget dito sa pagpapagawa itong lugar namin, kaya nagpapagawa sila. Ayun po, kaya stay tuned lang po. At sa nakapanood po ng video hanggang dito sa video ito, ay naku po, ay maraming salamat po. Yun talagang pinagtsagaan yung 1 oras na mahigit, halos 2 oras. Ito po, 2 lang dito ngayon. Dati 3 ito. Isang linya lang ang nawala. Ganito na ang traffic na ibinigay. Okay, so sa side na ito, from 3 lanes, naging 1.
Kaya po nang sabi ko kanina, pagbalik ko ay dapat iwasan ko ang daang ito. Dahil kita nyo naman po, dahil kung paano ako nakaranas ng ganito kahabang traffic na halos 2 oras na hindi naman rush hour, ganun din pagbalik. So hanap po tayo ng ibang daan. Kaya lang kanina hindi ko inaasahan ganito pala ang traffic, kaya hindi ako nakahanap ng ibang daan. Hindi na rin ako pwedeng umexit or bumalik. Ayan po. Okay naman na, tumatakbo na. So yung tulay po pala ang ginagawa, yung kabilang side. Yung kabilang side ay hindi nadadaanan. .5 kilometers daw po yung haba na ganito na salubungan lang yung itong kanang linya. Yung kabilang linya hindi po na dadaanan. Hindi po alam kung major construction to or ina-aspalto lang. Pagka ina-aspalto, mga ilang araw lang po siguro yan. Parang ina-aspalto lang po. Baka sa mga susunod na araw okay na yan. Baka lang. Parang wala nangyari. Back to normal na, parang walang nangyari. So paano po mga kabayan, sa mga nanood po at talagang tinapos ang video ito, maraming salamat po. At hanggang sa susunod po uling video, hindi po sa traffic, sa susunod na lang po mga ibang topic. Maraming salamat po at mag-iingat po tayo lagi. So Bang Bulakenyo po. Bye.